afternoon to each and everyone. Nahumana ang ato ang Jonathan. No, si Jonathan nahumana na to gisgot. And this afternoon magsugod ta sa lain sad nga Bible character nga dili kayo ginaisgutan sa Bible. Little known Bible character, and the person nga atong isgutan is Obadiah. Obadiah, this is number 1. And ang atong isgutan this afternoon is Obadiah's condition. Obadiah's condition. Kani si Obadiah, this is a picture of a Christian sa karon natong panahon nga naa sa wrong place. A Christian who believes in God, but he is in the wrong place. So muna itong hisgutan this afternoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity to learn once again a little-known Bible character, and help us, O God, to learn about the life of Obadiah para mawarningan ang among kaugalingon, Lord, and we will be able to make our life right in Thy sight, and we will be useful sa imong buluhaton ron sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo sa opportunity nga makawali sa imong pulong. Please use me once again, empower me for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, 7 kabutang atong isgutan karon about Obadiah's condition. Ang sugdan nato, number 1. Number 1, he was living in a place of sin. He was living in a place of sin. Imagine nimo ha, usa ka tawo nga nituo sa Ginoo, pero ang lugar nga iyang gipuy-an, usa ka lugar, mga kaigsuonan, nga naa ang sala. In 1 Kings chapter 18 verse number 3. 1 Kings chapter 18 verse number 3, the Bible says, "And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly." Imagine ha, Obadiah feared the Lord greatly. Pero asa siya kapuyo? Sa kang Ahab, King Ahab, mga igsoon, and he was the governor. Kinsa man as King Ahab? Kinsa si King Ahab? 1 Kings chapter 16. Tanaw na to kung sakto ba ni ang iyang gipuy-an, gobernador. Nindot kaayog ranggo, mga kaigsuonan, gobernador. Pero tanaw na to asa man siya nahimong governor. Kinsa man na ang iyahang amo, mga kaigsuonan? In 1 Kings chapter 16, verse number 30. Verse number 30. Hantod ni siya sa verse number 33. The Bible says, "And Ahab, the son of Omri, did" what? "Evil in the sight of the Lord above all that were before him." Diha siya nahimong gobernador. Kinsa gani si Obadiah? The man who feared God greatly. Di ba? Kuan kayo, dili tunong, mga kaisunan. Nahadlok ka sa Ginoo, you believe in God, o niya, nahadlok ka sa Ginoo, niya, greatly pa jud. Pero, diha ka nagtrabaho sa tao nga grabe ang pagka-evil. Na, wa na'y nilabaw pa niya, ingos Bible. Verse 31, "And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Itbaal, king of the Sidonians, and went and served Baal and worshipped him." Kana si Baal, mao na siya pinakasikat, mga kaigsunan, nga idol sa Old Testament. Daghan mga hari na biktima aning Baal. Are you listening? Unya giingon sa Bible, igsoon nga kani si Ahab, wa pay nilabaw niya. No? Sukad sa nanglabay nga mga hari. In verse number 32, "And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him." Tanawag unsay kalaki aning King Ahab.
champion sa tanang hari sa pagpabadlong. Tua si Obadiah nagtrabaho. Og sa Kristohanon panikaron mga kaigsunan, ikay tigsilhig sa buwangan. Wala gyud laing matrabahoan. Ha? Ikay tigmik sa mga imnonon, diha ka nagtrabaho, San Miguel Corporation. Kristohanon. Ha? Kristohanon nagtrabaho sa beer house. Dili tulong ang kinabuhi ba? And sad to say, igsoon, daghang Kristohanon karon, ang ilang gi-consider is maka-income sila. Without thinking that that place is not the right place for the believers. Tingali na ay baptist, mao'y tighatag og luto ticket. Kaya wa na gyud lain makita ang trabaho ba? Luoy man ang baptist, no? Muna kung dili careful mga kaigsunan, okay, ato ta dito palit kay baptist ang tig-tig-kuan bantay. Mga baptist mo atulin niya rito. Wa mo gutay labot anang luto. Wa tay labot anang luto because it is by chance. Our life is not by chance. Our life is sure. Siguradong daog diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Ano di man mo amen ang uban. Sa masyaw dahil ang uban. Any type of gambling or gamble, mga igsoon, ang baptist dapat di mag-apil. Na? Anything that is by chance, di kita pwede ana. O kung makadaog mo, pananglitan, palihog lang inyong tithes ay dad-adiri. It is a cursed thing. Tinonglo na, muna ng baptist, ay, diha, deta ni, mas maayo diha, ta maka-income kay white night tithes. 100% di ay basta dinaog sa sugal. Di ako, ni hangyo lang dyan ko, do not bring anything that is accursed. Imo gunang offering sa Ginoo gud. Unya, believe you me mga kaigsunan, di gyud mo angkon ang Ginoo nga siya'y naghatag nimo kung daog na sa sugal. Nganong bahinan man nimo Ginoo unsay labot ana. So libre mo pag nakadaog mo sa sugal, white tights na. Di pa sila mo amen. Tunglo na nadaan. Bisa pagtaita na nimo, tunglo na nadaan. Na di na kinahanglan na kuana, di na kinahanglan tulis ang tawag anak mga kaigsunan. It is not in accordance to the will of God. So he was living in a place of sin. Kauban niya ang usa ka hari mga igsoon nga ang iyang kinabuhi pagkayawanon naman lang according to what the Bible says. Labaw pa sa tanang hari mga igsoon sa iyang panahon. Tuwa dito si Obadiah. Vexation of spirit ang naitabo ani. Number two. He was living in a place of curse. He was living in a place of curse. Mauning panahon na mga igsoon nga si Elijah gisugo sa Ginoo para tungluhon mga igsoon ang lugar ni King Ahab. In 1 Kings chapter 17 verse number 1, ingon sa Bible, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Bulahan kanig na mga iya sa Ginoo, mga katawhan nga maisugon nga musulti mga kaigsuonan sa kamatuoran. Lisod na musulti ka atubangan sa hari, nga hari, way uwan ron, tulo ka tuig, way uwan, di ka ipapatay, ana. Mo na kay isog man si Elijah, ang mga hari po hadlok ni Elijah.
Kaya mo ano, mga Kristohanon, dili kahadlukan karon mga kaigsunan, kaya ang mga Kristohanon karon mao'y nangahadlok mawali. Nahadlok musultis kamatuuran. Nahadlok nga basin na ay mapandol, kana mga Kristohanon mapandol sa mensahe, nagkamang na nadaan. Mahadlok mamagang mapandol na nga nagkamang naman na. Tempa na minaw mo. Tinag yung paita nga nagkamang na niya, mapandol pa jud. Di man angay kapandulan ang pulong sa Ginoo. Amen. If you're seeking for the truth and you're seeking for growth, malipay ka nga mabadlungan ka. Nga naman, pag naigo ka sa pulong sa Ginoo, meaning naay butang diha sa imong kinabuhi nga mahimong hinungdan nga dili ka motubo. Una nga mabadlungan ka, makita na sa pulong sa Ginoo, makita na sa balang espiritu, badlungon ka pinaagi sa mensahe mga igsoon. And the pastors are the least of your concern nga nung naigo ka. You need to consider that nga ang Ginoo mao'y nagbadlong nimo. Mao na pag nagtanaw ka sa pastor nga naigo ka, smile lang diha. Smile kay ang pastor mo'y pinaka dili angayan nimo mga kaigsuonan nga isnaban. Alright? So, makita nato sa Bible nga panahon ni nga gitunglo sa Ginoo ang lugar ni King Ahab ug tua didto governor si Obadiah. So nagpuyo siya kauban ni King Ahab, damay siya sa drought. Damay siya sa walay ulan. Amen? Pag-abot sa tulo ka tuig, igsoon, atong diritsoon ni 18. Chapter 18, verse number 1. The Bible says, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, shew thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. So tulo ka tuig, mga igsoon, way uwan. Di ba na tunglo? Tulo ka tuig nga way uwan. Tua dito si Obadiah, kauban ni King Ahab. O imagine na nimo. Unya, mas grabe pa gyud ang iyang situation mga kaigsuonan. Ikaduha pa man na. Ari tayo sa ikatulo. Ikatulo. He was living in a joyless place. Joyless. Nagpuyo siya kauban ni King Ahab nga way kalipay. Nganong malipay man siya, he feared God greatly. Unya si King Ahab doesn't believe in God. He does not believe. Amen? 1 Kings chapter 18 verse number 3. Ingon's Bible, and Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Governor siya. Unya si Obadiah feared the Lord greatly, as what the Bible says. Itong gibasa ka ganina. Are you following this? So asa may kalipay diha ikaw kuno? Na himasa kag Bible ni believe ka unsay gibasa nimo sa Bible, pero ang kauban nimo mga kaigsuonan di mo tuo sa Ginoo. Di magbalipayon ang usa ka pamilya nga naay di magtutuo sa balay. Amen? O panalitan ng asawa, believer ka sa Bible, ang bana di man. Nabay kalipay sa balay? Nga ang bana dapat mamay mutudlo sa pulong sa Ginoo? Ang bana mamay dapat magpabarog diha sa kanang panagtudlo gyud kay priest ang bana according to what the Bible says. Kita mo'y tigtudlo sa pulong sa Ginoo sa atong pamilya. Unya kung panalitan ng asawa mo'y mahiligon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Wala. Perting luuya sa panimalay. Perting luuya sa asawa. Mura siya og kanabang way kalipay. Amen? So, ingon ana ang gibati ni Obadiah, mga kaigsuonan. He was living in a joyless place. Imagine na, matag-adlaw, mo na iyang kinabuhi. Undergood siya sa authority ni King Ahab. Amen? Tingali, kung makitaan siya, nga mag-ampo siya, badlungon siya, uy, nung saan ka diha? Na kung ato imagine ba, kung panlitan na siya Bible, unya makitaan siya, maggunit og Bible, kasabaan siya ni King Ahab, kung panalitan lang ha. Karong panahon na, nagbasa kag Bible niya, ang imong amo kay di mo tuog Ginoo.
O, unsaon man ka, kung makitaan ka, nagampo niya, nagbasa kag Bible, di kasabaan ka, unsa man kadiha nga, di kong tuwa na. Muna'y kapait mga kaigsunan sa mga Kristohanon karon. Magpa-under ta sa usa ka tawo nga powerful in this world but doesn't believe in the Lord. Para lang mukita. Para lang yun mukita. Muna'y usa sa pinakaubos mga kaigsunan nga klase nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga matinuhuon og kanang naay fear sa Ginoo. Muna'y pinakaubos wa gyud kalipay na nga kinabuhi mga igsoon. So lagmit ang imong padulngan ana backsliding. O ano di ba ka mag-backslide? Na? Nga ang imong madunggan pirmi, di man iyas Ginoo. Unya ang imong pag-worship, ang imong pag-ampo, patago man kay syempre di man mutuo ning imuhang amo. Nya naa ka diha nagpuyo. Kauban sa imuhang amo nga dili mutuo sa Ginoo. Joyless, mga igsoon. Number 4, he was helping the devil's crowd to achieve wealth. Di ba mo na kasagaran image sa mga Kristohanon karon? Nanarbaho ka ngadto sa dili magtotoo mga kaigsunan and you are helping them to get wealth. Maunay nahitabo kang Obadiah. Tanawa sa verse 5, 1 Kings 18:5. And Ahab said unto Obadiah, go into the land, unto all fountains of water, and unto all brooks, peradventure we may find grass to save the horses and mules alive, that we lose not all the beast. Tanawa kay nangamatay naman. Nangamatay na, so kisay gisugo para masave pa ang uban nga mga kahayupan. Obadiah, luuya. At tanawa, mga Kristohanon nagtrabaho sa mga dautan nga mga amo. At tanawa, suguon ka mga kaigsunan sa usa ka butang nga dili sibo sa kabubuton sa Ginoo, tabangan nimo ang mga dili magtotoo para mulambo ang ilang kinabuhi, pero ikaw naunsa man ang imong kinabuhi. Hello? Pero okay na sa mga Christians na kay imo magitawag siya job. Job. Baliwa na nimo, normal. Normal na, sawa pa ka naluwas. Pero karon nga naluwas na ka, you need to be careful. Ang imo i-consider mga kaigsunan is your spiritual life, spiritual growth. Nitubo ba ka anang imuhang lugar nga naa ka diha pirmi? Kanang trabaho gud kada adlaw gud ka na diha. Ha? Lugar ba na nga mutubo imo spiritual life? O lugar na nga mura kag tukon kada adlaw. Nga hapit nga di ka ka-mention o Ginoo. Nga lisod biyan isulwiningon imong amo. Are you listening? Nakasuway na mo inyong gisulwining inyong amo? Di ka katingog, oy. Labi nagsaputon imong amo, awa na. Labi na saputon imong amo, niya imong inon, ma'am, sir, kung mamatay ka karon. Unsa to? O di ba, kung mamatay ka karon, gana ka mawadag trabaho? Patay karon. Di ka katiwas, oy. Di ka katiwas, pero kung ikay amo, pwede pa nimo himong requirement ang kaluwasan. Di ba? Bahala na magdawat-dawat siya, basta naman sige pulong sa Ginoo. Di ba ka sa imuhang company, appeal ang discipleship? Mo nang dili mo sugot ang yawa nga ang mga Kristohanon madato. Imagine na nimo mga igsoon, kamo gi-challenge man mo, have your own business, have your own company. Unya pagkahuman, appeal sa iyang duty ang discipleship. Maputbol siya kung wala siya disciple. Muna yung ngay sweldoan. Amen? Oh, muna, di mo sugot ang yawa nga mo asinso ka.
Kay kanindot anak mga igsoon nga ang imong mga empleyado nga na may mga baptist karon nga naay mga kompanya pero kung mga saba wagas makaingon god ng mga kuan, mga Kristohanon nga nagtrabaho, may pa mga unbeliever ang amo. Muna kung makakumpanya mo, mga kaigsunan, ipakita po ng pagka-Kristohanon. Oy! Muna tingali rason nga nung di ka tagaag kumpanya kay bawo ng Ginoo say may tabo sa imong kasing-kasing, inignaan na ka. Amen. Una ko challenge ninyo, na kay restaurant, for example, pilago na kabuk manrabaho diha. O appeal ang discipleship. Pagkanindot ana, sukong yawa nimo unya mas kusgan man Ginoo. Greater is he that is in me than he that is in the world. Pero kanang tabangan nato na mga iyas yawa, mga igsoon nga moasinso ilang kinabuhi niya, ikaw wala gyud nahitabo sa imong kinabuhi. Ikaw may gisugo sa Ginoo to go into all the world. Nga bisan na lang gani pagtuyok kung asa ka nagpuyot, di na mo matuyok. Nga naman, walay pliti. Hapit gani di ka atog simbahan kay wala pliti. Pero ang imong amo, imong gipadato. Uy, Kristohanon, pag sure mo diha, oy. Amen? Si Obadiah, mo iyang trabaho mga igsoon. Gitabangan niya si King Ahab nga gibunalan si Ginoo. Si King Ahab may rason nga nung gibunalan sa Ginoo ang ilang lugar. Pero siya'y gisugo para ma-rescue ang gibunalan. Kinsa gani siya? Feared the Lord greatly. Asa may kalipay diha mga igsoon. Nga gitabangan man niya nga ma-retain ni King Ahab ang iya mga kahayupan. Mo man nilang riches sa una. No, nangamatay ng ubang mga kahayupan, gisugo siya pangita dito. Basig na pa kay makita ng mga grass ba para mapakaon sa mga hayop. Number 5. He had nearly made the break once before. Mora ni nindot nga part siya kinabuhi. He had nearly made the break once before. So, unsa man ni, pwede unta siya mag-prison break. Pwede unta siya muligkas, mga igsoon. Kung diin siya nagtrabaho, pwede unta siya nga musibat og apil. Sa panahon nga si Jezebel, mga igsoon, iyang gipamatay ang mga propeta, si Obadiah, gitaguan niya ang mga prophets ug iyang gibuhi. In 1 Kings 18:4, tanawa sa gisulti sa Bible, for it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and feed them with bread and water. Kalisod, ana? Ug nga nung wa na lang siya ni tagog apil, wa na mo pakaon po, no? So, na siya 100 ka prophets, pwede na to nga magkuan kanang mag-alsa masa. Ingon na ba? Pero mga kaigsuonan, nagpabilin gihapon siya nga gobernador. Sometimes kining atong choices sa kinabuhi, pwede na gyud unta kang mo resign. Pero wa pa gyud nimo gidayon. Wa na hilom na sad sila. Pwede na gyud unta kang muhunong. Pero wa gyud nimo gidayon. Unsay rason? Naamong ko'y gatambag na ko, pastor, nga maglisod ka sa kinabuhi. Unya, kumusta kinabuhi ron? Naglisod o wala? Aha. Wa na mo naglisod? O naglisod gihapon? Hangtod kanus aman nimo makabot ang kanang para di ka maglisod. Kanus aman na makabot? Usara nga lugar mga kaigsunan nga makaingon ta na di na ta maglisod sa dihang mga lagad ka sa Ginoo.
He promised you, mga igsoon, that He will feed you. He will supply all your needs. All your needs. Pero lisod kaayo ipaabot sa mga Kristohano ng ilang belief system, ana nga point sa pulong sa Ginoo. Nga ang Ginoo mao'y muhatag sa imong panginahanglan. Ang Ginoo mao'y mo guide nimo, ang Ginoo mao'y mo protect nimo, ang Ginoo mao'y mo hatag even your want. God will provide, mga igsoon. Even your want. Unya ganahan lang mo nga kaning atong kinabuhi, ari ra ta kutob sa may na lang ni. Unsa ganito ka na pasabot maka-afford ka, if you cannot buy it twice, it means you cannot afford. Di ba, Ma'am Rachel? If you cannot buy it twice, it means you cannot afford. So kung mupalit kag cellphone nga mahalon, duha ah. O nga nung kinanglan, nanakay anak. For example, ako, nanakoy anak. Mupalit gani ko, og unsay gusto na ko paliton, kinanglan ginduha. Kaya nga naman, ko'y anak. O diba? Kinanglan kong headphone para sa akong editing. Siya po, mayroon siya, Daddy. Kinanglan sa kong headphone. O, tanawa. So I need to buy not only one, but wait, there's more. So maingon na anak, mga igsoon. So karon, kung panalitan ang imong kinabuhi, naara sa may na lang. Asa pa man atong pagpangalagad ana nga mahurot naman atong oras sa pakigbatok anang may na lang nga kinabuhi. Nya tawgon pag nimo kanang grasya sa Ginoo ni, may na lang ning kinabuhi ah. Nagrasyahan pag yun mi, nabuhi mi. Mao na imong pagtan-aw sa grace of God. Para nako, mga igsoon, the way I understand the Bible, the grace of God is abundant. Durable riches. Nga bisan maghuwa pa og 3 ka tuig, durable riches. Kay si Elijah, wag yun naapektuhi sa 3 ka tuig nga way uwan. Wag yun naapektuhan, mga igsoon. So, it means, kita nga mga Kristohanon, we are totally secured unta. Unta ba? Unta. No, labi na ang gasolina, hinoon, nagsige nag-ubos ron. Hinaot pa nga, di na mo hunong og ubos. Pero sa dihang nagtaas, kumusta ang kinabuhi sa mga Kristohanon? Nagpatubil pa ba mo gyapon? Unya kay ako may nagtudlo ninyo, unya nagtudlo man ko nga di ta dapat maapektuhan ang mga price increase, mga kaigsunan. Oh, to tell you honestly, nga full tag gyapon mi. Grasya na sa Ginoo. Madako, magamay ang offering. Full tank gyapon, igsoon. Dili apektado, nga naman, our life is in the hand of God. Pero ang problema, mga kaigsuonan, ang imong choices, magod, choices ba? Asa man imo gusto ibutang gyud imong kinabuhi? Pwede na unta ka mo let go anang sayop nga klaseng kinabuhi. Why? Nga wa paghihapon mahitabo. Oh, you ask yourself ha? Kay si Obadiah, kung magkita mi, ako man siya pangutanon, Obadiah, nganong wa magyug ka? Na magyud unta kay chance? Nganong wa man nimo gidayon? Oh, ikaunom na ta. Ikaunom. Napagid siya weakness, mga kaigsunan. He feared to stand alone. He feared to stand alone. Tanawa, arita sa 18, 7-12. And as Obadiah was in the way, behold, Elijah met him. And he knew him, and fell on his face, and said, Art thou that my Lord Elijah? Mo ni kaning tao, mga kaigsunan nga mahadlokon sa Ginoo, makaila gyud nag propeta. Una makaila man mong pastor ba? Basta mahadlokon mo sa Ginoo, makaila mong pastor oy.
Pero alanganin nga kadlok sa Ginoo, sa makayag likay, mulikay gyud. Adita di kay naay pastor dia. Makalibre ta. No. O sa gibuhat mga igsoon. And he answered him, I am. Go tell thy Lord, behold, Elijah is here. Kuyawan si Obadiah. Tarawa ato, subayon ang istorya. And he said, what have I sinned, that thou wouldest deliver thy servant into the hand of Ahab to slay me? Grabe jump into conclusion, oy. Sa iyang kahadlok ba? Giingnan lang siya nga, ingna imong Lord, nga naa na si Elijah. Ang iya din una-una, imo kung ipaadto ni Ahab para patyon. Unsay giingon ni Elijah? Ingna siya nga naa na siya. Nga patay man iya ha. Naa siya rason, may gihugutan mga igsoon. Verse 10, as the Lord thy God liveth, there is no nation or kingdom whither my Lord hath not sent to seek thee. Grabe pagpangita, pagpanugo ni King Ahab nga gipapangita si Elijah ug wa gyud nakit-i. And when they said, he is not there, he took an oath of the kingdom and nation that they found thee not. Wa gyud nakakita ni Elijah. Nya karon imo kung suguon niya, ingnon nako si King Ahab nga naara ka. Amo day nakaingon siya nga patyon ko na. Tingali kani si King Ahab sa puton, no? No, kaning way Ginoo sa puton magini. Sa puton magini nay Ginoo. Kani pang way Ginoo niya hari. Na? Verse 11, and now thou sayest, go tell thy Lord, behold, Elijah is here. And it shall come to pass, tanawa iyahan duda ni Elijah, and it shall come to pass as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither I know not. And so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me. But I, thy servant, fear the Lord from my youth. Grabe si King Ahab, si Obadiah. No, ang pagpila siyang ko, galingon, nahadlok biya kus Ginoo. Unya pagkauman, imo ra kong ilaw nga ng King Ahab. Basi inig-ingon na naa ka niya, mawa unya ka. Pero gipasaligan siya ni Elijah, di lagi, makikita lagi ko ni King Ahab. Una iya ra pong giingnan. Pero mga kaigsunan, mahadlok siya, muatubang ni King Ahab, kay basi ron niya unsaon siya. May pagkatalawan po ni siya, no? May pagkatalawan. Number 7, he was living in past deeds. Daghan kay Kristohanon ingon ani. Nakahimo ka og nindot nga buhat 3 years ago. Pero maoge po istorya nimo karon. Wa nay bago. Ha? Daghang kay mga Kristohanon ingon ani. Tanawa si Obadiah mga kaigsunan, verse 13. 18:13. Was it not told my Lord what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord? How I hid 100 men of the Lord's prophets by 50 in a cave and feed them with bread and water? Nga imo ra ko ipapatay ni King Ahab. Wa ba di ay ka maingni? Nga na ako gihimo nga nindot sa una. Di ba daghang Kristohano na ingon ani? Nakatabang ka 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, pero mao gyapon buhi na buhi gyapon imong istorya karon. Wa nay bag-o diha. Hello. Daghang kay mga Kristohanon karon mga kaigsunan, you are living in your past. You are living in your past deeds. Wala kayo walk with the Lord ba? Dapat na kay brand new. Every day na ay brand new experience with the Lord.
Dapat na akay daghan mga experiences nga ma-share nimo mga kaigsunan, dili kay balik-balik na lang na imong experience with the Lord. Unya perti ng dugaya mga igsoon. Yo pa juga kay baw kanang tao imong giingnan kanapo na nimo ingni. Kanapo na ingni. Nakalimot lang ka nga kanapo na kanishare. Wala na'y bag-o diha. Mao ni si Obadiah. Wa na'y laing record igsuon nga nakahimo siya nindot para sa tao sa Ginoo. Pero mao gyud po iyahang istorya, wa na gyud siya laing makuha nga istorya mga igsoon ngadtong Elijah. Kay wa na may lain. How about you today? What story could you tell about your service to the Lord? Unsa nga storya ang imong pwede i-share para ma-challenge or ma-encourage ang imong isig ka Kristiyanon? Unsa kanindot ang Ginoo nga nahimo na nimo? Di kani dako kay ini nga kadaugan para niya, liman ka ng 100 ka buok prophets iyang gitaguan by 50 ngadto sa cave. Giunsa niya pagdaang pagkaon by 50? May tag burger. Bread and water. Bugat na ng water. Unya ang bread sa una mga igsoon, di man pareha karon. Ang pan sa una bugat man. Ang pan karon mga igsoon, inigtimbang nimo, di mo yun ang timbangan na nakagibutang. Di nakapiog. Miyo na nga. Butangin na ba? Para ingnon tikag, unsa na gibugato na. Wala. Na ang panon, wa na. Dako kayo, inikumot nimo mga igsoon, perting gamaya. Pero ang pan sa panahon nila, mga kaigsunan, kung labayon ka, makuyapan ka. Nakabot pa magkita na sa panahon ni Marcos Sr. Oh, nakaabot pa mi atong Nutriban mga igsoon nga ang usa ka pan perti ng busuga. O karon na magani gahi nga pan ron ang kanarang iyang shell mo'y gahi inighiwa nimo. Huwag niya po isod. Kita mo ng taas ka pan. Kanang taas ba nga pwede ibunal? Nga French bread. Unya inighiwa nimo. Humok magyapon ng sud. Ang binangkal na lang, mawa pa ni humok. Bugat, oy, paglaog, anak, mga kaigsunan, 100 kabuok prophets, bread and water. Giunsa niya pagpalusot? Oh, unya sa panahon sa huwaw, talagsaon ni mga kaigsunan. Pero sa katalagsaon niya, kausarasad, moro gyud iya masturya. Wag yapoy ayo. Mas may pa nang ginagmay basta daghan. Amen? Nga kadadlaw ba? Ninduta ko experience Ginoo ron eh. Ninduta istorya mga igsoon. Kaya bitaw at the end of the day, unya pagkauman mag-istorya mo ninduta sa Ginoo. Bisan magkaibaw ka ba nga ang Ginoo nindot kayo, makaingon gyud po ka ninduta gyud Ginoo oy usagol ako ni ilusyones karon pa kakaibaw. Nga naman another experience with the Lord mga igsoon. What a joy nga maka-experience ta pirmi sa kanindot sa Ginoo. What a joy in our life. O kamo, kumusta inyong experience moment with the Lord? What can you tell your children about God? Kibaw mo mga igsoon, kita ragyod mo ay mabasol ang atong mga anak nga wala gid sa ilang una-una ang Ginoo. Nga naman, wa gid nila nakita sa atong kinabuhi na nalipay ta tungod sa Ginoo. Ang nakita na nila, sige ka pangasaba sa imong mga anak kay gahig-o. Unya ang wa nimo may bawi gahi biag yung nag-o tinuod. Wa may makiglalis nimo gahi mo nag-o nya imo pag yung ingnon nga gahi kag-o.
Tinuod man na naman as Bible nga ang mga bata gahig, ikaw ginikanan kay bawo man ka nga naingon ang Bible, foolishness ra gyud naa sa ulos bata. Imong responsibilidad nga mawa iyang gahing ulo. Dili kay imong ignore imong anak kag gahig, yes, nananas Bible. Di na sila angay tudluan nga gahig, di na sila angay ignore nga gahig, gahi na nadaan good. Nga imong pag-inom gahi. Puro kay ang langsang gahi. Klaro na. Asa kita lansang nga humo? Right? Puna nga, ang imong mga anak, dili makakita og nindot nga experience nimo. Uban ang Ginoo. How can they be excited to know God? Ngawa nila nadunggi. Misteryo sa imong mga anak. Huwag na sila kasabot, unsa ning Bible. Muna nga imong anak, magkitag Bible, gisiun. Nga naman, wa sila kasabot, nga kanidi ay, mo ni atong basihan sa kinabuhi, anak. Kita mo'y sayo. Muna, pagkadako na, may kita mga saba. Niya kong anak, magbadlungon kayo. Kumusta? Sa dihang gamay pa siya. Kinsay mas badlungon ninyo. Imong anak o ikaw? Ngano, sa dihang gamay pa imong anak, nagsimba ka? Nagbasa kag Bible, nituman ka? Naghisgot ka sa inyong balay, unsa kanindot ang Ginoo? Para ma-excited siya? Kanang Ginoo, giingon ni mama, ako ginang ila-ilahon. Grabe si mama, maghilak ko na siya sa kalipay, maghisgot about God. Unya, pag naay kalisod, miun din si mama, magpalaban ta sa Ginoo. Unya, mukalit lang nga, naana dayon ang amo ang kuan, amo panginanglan mo, abot dayon niya si mama, magpasalamat gyud siya sa Ginoo. Gusto jud ko makaila ng Ginoo gyud. Pero di man gyud may hisgutan ang Ginoo, silingan man mo may hisgutan pirmi. Unsa kabati ang silingan, unsa kanindot ang silingan kay manghatag og asin. Wa gyud ang Ginoo, di gyud may hisgutan sa kinabuhi mga igsoon. So, kisa may sad-an nganong ang mga bata magdako sila nga wa kaila ug walay desire nga moila sa Ginoo. Atong sala kay wa tay experience with the Lord. O di ba? Sakto? Mo na nga daghan mga ubadaya nga mga believers karon. O hinaot pa nga kani nga kondisyon mga kaigsunan ni Obadiah mahimo ning warning nato mga igsoon. Wa gyud kapuslanan kanang imong pag-ingon nga nituo ka sa Ginoo greatly. Nahadlok ka sa Ginoo, naakay pagsalig sa Ginoo, pero di gyud makita mga igsoon. Because you're in the wrong place. You are in the wrong position. Lain ang imong gialagaran. Tinunglo ang imong kinabuhi. Mo ni dako kay problema sa mga Kristohanon. So Obadiah's condition, he was living in a place of sin. Ikaduha, he was living in a place of curse. Luoy kayo nga Kristohanon. Ikatulo, he was living in a joyless place. Number 4, he was helping the devil's crowd to achieve wealth. Daghan kay iguan Uy, chikapan na inyong inyong pangita diha. Kinsa may inyong gisuportaran? Na gusto mo mangitag kanang Kristohanon nga inyuhang kakuptan mga igsoon para manginabuhi mo? Get Kitchenware Trading. Kristohanon ang tagiya na. No, opisina na dito sa Gabi. Golden Meadow. Block 1, Lot 10. Kung di ka katultol, ibutang sa GPS, Get Kitchenware Trading. Makita ka dihag building.
Ayaw patakag butang sa imong kaugalingon para ka mabuhi. Kay manginsulto tas Ginoo mga igsoon, kung ang atong gialagaran, dili mo tuog Ginoo. Kada kong insultuan as Ginoo. Unya ingnon ka lang sa imong amo, ayaw simba karong Domingo ha, kay gikinahanglan ka nako. Naa ba kay mahimo? Hello, Kristohanon. Mo na mag-careful ta, asa na to gibutang atong kaugalingon. Ikalima, he had nearly made the break once before by helping the 100 prophets and feeding them. Sayang to nga panahon, dapat mauna to iyang breakaway. Dapat mauna to ang iyahang passage ba? Nga makaipsot siya. Pero wala man. Nga naman, mauna yung rason ay, because he feared to stand alone. Mahadlok siya. Mahadlok siya. Napamatud ana, nga bisag ingna na siya, nga ingna, nga nana si Elijah, hadlok siya eh. Layo ra kayo, iyang jump into conclusion. Bati kay ba? Usay nindot man nga, kanabitong naakabitoy ka ng advanced thinking ba? Pero kung bati, naman ganay mo advanced thinking. Kawa po ayaw na pagka-advanced thinking, oy. Kung mag-advanced thinking naman lang ta, positive. Amen? Positive. Uy, salamat, dugay na kang ipapangita ni King Ahab. Tinuod ka, makikita na ka, positive. Di excited siya, ako ingnon. Pero lahi man, jump into negative conclusion. Ingon ana ba ta? Ako di ko ingon ana. Ingon ana mo. Ako sige dyan kong kakuan niyo ka ng rich thinker o poor thinker. No, katong usa ana nga poor thinker always looking for the culprit. Kinsay na kaingon ani? No, grabe kay pagsusi-susi. Kinsa bagyo na kaingon ani? Kinsay ato basulon ani? Poor thinker. Pag rich thinker, mangitag solusyon. Ayaw na sa gisgutig. Kinsay kuan ano pangita, ato pangitaon masulban din nato. Mo na rich thinker. Amen. Kung makapresidente kag poor thinker, gubot ang Pilipinas. Magsige lang pangitag kinsay prisuhon. Kinsay atong dakpon, atong prisuhon, wagi solusyon. Yan nagadakpan na tanan, kinsa na malay mulihog diha. Kay dakponon biya tanan. Walay mabilin. Nya kinsa pa may mo trabaho? Amen? Oh, pero kaning mga rich thinker mangitag solusyon mga kaigsunan. Mangitag solusyon. So kani si Obadiah poor thinker ni kay negative conclusion man. Number last, he was living in a past or in past deeds. Kisa na biktima aning ikapito. Ang imong hisgot, hagbay ra na nga experience. Have a brand new experience with the Lord. Have a brand new experience. So that is Obadiah's condition that needs to be corrected. And if this condition is in you, koreksyonin na nadaan. Wa na tayo mahimo kang Obadiah kay hagbay raning pataya si Obadiah. Kita mo'y buhi karon nga naay pagka-Obadiah sa atong kinabuhi. Naa patay tsansa nga mausab ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the life of Obadiah. Thank you, dear God, for giving us a point of view about negativity sa kinabuhi. Thank you, Lord, for rebuking each and every one this afternoon. Bahin sa among pagpanginabuhi, nga kami imo man may mga servant. Klaro man ang giingon sa Bible, once na kami maluwas, nahimo sad minimong mga servants.
And as a servant, dapat mga lagad yun may unta. Pero majority of the believers, nga mga tinuod nga mga linuwas, wa man ang alagad. The reason, because naay mga conditions sa kinabuhi ni Obadiah nga naabot sa kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Please help each and every one, O God, nga makorrekted ang kana nga klase nga kinabuhi, so that we will be able to serve you according to your will and according to your plan. Thank you, Lord, for this altar call. Once again, bless your people, O God, nga mahimo silang honest to come before you, to ask forgiveness, to give thanks to you, kung unsa man ang ilahang kinahanglan ianhi karon sa altar. Salamat kay Lord.